Kung ang isang third country national nagsilang ng baby rito, magiging Swiss citizen ba ang baby? Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Tamang narinig yung mga kaibigan, pag-uusapan natin dito dahil na rin sa isang kahilingan tungkol sa isyong ito. Kung ikaw ay isang third country national, ibig sabihin foreigner ka rito, dito ka nagwo-work, nanganak ka rito, ang baby mo ba ay magiging citizen? Kasi sa US po ay kakaiba. Kahit anong nationality, kahit anong resident status ng magulang, pag nagsilang ka ng bata roon, automatic po ay US citizen siya. Okay. Pero ngayon, hinaharang na to, di ba, ng bago nilang presidente, ang sinasabi nilang birthright citizenship. Okay, so mayroong debate tungkol dyan. So, mas mahigpit po dito sa bansang ito. Dahil dito, kung ikaw ay third country national, ibig sabihin, hindi ka non-EU ka, ay pag nanganak ka, hindi automatic magiging citizen ang bata. Okay. So, dalawang bagay yung pag-uusapan natin dito, mga kaibigan, yung citizenship at saka yung residency status po. Okay. So, para doon sa mga magulang na dito po nag-work, pag kayo ay nanganak rito, ito po ay hango po natin sa thelocal.ch po. Ito po ay isang article na aking sinusubaybayan po yung mga kaganapan dito o update sa bansang ito. Kaya updated tayo sa mga news dito. So isa ito sa magandang article na sinulat po ni Helena Bachman. Okay, sa kanyang article po to. So para ma-recognize natin yung pinagmulan po ng ating material. So ayon sa kanya, pag ang isang third country national nanganak rito, hindi nangangahulugan na magiging citizen ang bata. Okay. Okay, kasi ang iniisip ng karamihan, anak sila ng anak rito, baka sakali, dahil sa anak nila, sila po ay magiging citizen. Ang pinag-usapan natin mga kaibigan, halimbawa, sa case ko sa case ko, ang asawa ko ay Swiss. Tapos, sakali kung magka-baby kami, automatic po magiging Swiss citizen ang bata. Kasi isa sa amin ay citizen dito. Siya yon. Pero ako, na third country national, ako na hindi po citizen dito, hindi po mababago ang status ko. Hindi dahil ang anak ko ay citizen dito, ako ay magiging citizen na rin. Mayroon po akong sariling proseso. Okay. Ako po bilang third country national, kapag asawa ng Swiss, ay aantay ako ng 5 years para po ako ay makapag-apply ng C permit. Ang C permit po, ito po yung permanent settlement. Habang pinoproseso po yon, ay pwede ka na rin po mag-apply ng Swiss passport. Kung ma-approve po yun, saka lang po ako mananaturalize dito na ako ay isang Swiss citizen. So, saka lang yon. So, doon sa ibang mga kaibigan natin na nagtatrabaho dito at nagsilang ng baby, ay wala pong epekto ito sa kanilang status rito. Una, ang baby ay hindi Swiss citizen. Okay, kasi ang magulang niya ay third country national. Okay. So ano lang po ang pwedeng makuha o ano ang benefit na pwedeng matanggap ng isang magulang na nagsilang ng bata rito? Okay. Ang isa dyan na makukuha nila, ito ay marahil magpo-proffer ng advantage sa mga magulang pagdating po sa financial aspect. Okay. Kasi makakatanggap sila ng allowance doon sa anak nila. At saka magkaroon sila ng tax break. Okay. So, yun lang po ang pwede nating makuha. Pero, mabago ang iyong status, mabago ang residency mo rito ay hindi ito nakadikit doon sa pagkakaroon mo ng baby rito. Dito po ang
ang status po ng mga tao rito, pag dito ka nag-work, automatic meron kang B permit. B permit. Yun po ang hawak ko ngayon. Ibig sabihin nun, pwede ka dito mag-work, pwede ka mag-stay. Renewable po yan every year. Tatakbo yan ng 5 years. Okay. So, after 5 years sa case ko, tulad na sabi ko kanina, mayroon na akong potential na ako na maging citizen dito or magkaroon ng C permit, permanent settlement. Pero ang condition nito, kailangan mo mag-take ng exam, language exam. So kaya ako nag-aaral ngayon ng language para dito. Kasi hindi ka dito bibigyan ng C permit kung hindi ka nakapag-engage dito. Ibig sabihin nun, kung marunong ka ng language, ang engagement mo dito sa bansang ito na kapag karoon ka ng interaction dito ay iyon ang magpapatunay na ikaw nga ay tanggap mo na ang kultura nila, naaral mo na ito at alam mo na ang mga batas rito. So hindi siya ganun kadali guys. Kahit nakapag-asawa ka ng taga rito, hindi ka bibigyan nun not unless ipasa mo ang language test. All right. So hanggang anong level? At least B2. Okay, mataas na level po yung advanced na yon sa language na yon. So, yan po ang ating update pagdating po sa mga third country national na nandito ngayon. Iba, expat, di ba? Nag-work dito, yung iba rito naman kung ano ang ginagawa. Basta nandito ka sa loob ng bansang ito at ikaw ay nabuntis at ikaw ay nanganak, okay. Yun po ang magiging estado mo lang. Kadalasan po rito, ang mga pumapasok dito, mayroong permit B or L. Yung iba G. Okay, yung G naman po, yung L po, ito ay ano to short period lang ito. Pero itong B, mahaba-haba ito. Katulad sa case ko. At kung ikaw may C permit na, yun na po yun. Kung anong benefit ng citizen dito, pwede ka na rin bumoto. Alright. Yung iba naman nagko-cross border. Yung mga tinasabi nating cross-border employees. Kasi may mga tao rin galing sa France, galing sa Germany, galing sa Italy. Actually, yung malapit dito, France at saka Germany. May mga G permit sila. G permit holders sila. So, hindi rin ibig sabihin, yan, pag nanganak dito, nagkaroon sila ng baby, ay magiging automatic citizen yung baby nila. Or, mabago ang kanilang residency status dahil nanganak sila dito sa loob na to. Hindi po yun. Walang epekto po yung pagsilang mo ng baby rito para maging citizen ang baby mo or para maging citizen ang parents din. So, walang bearing po yun. Kung mayroon kayong katanungan mga kaibigan, ayan, comment down below at i-share nyo po ang video ito kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos. Ciao!